Para po pag-usapan ang Gilas Pilipinas, mga kapatid, baka kasama natin ngayong umaga ang Associate Editor ng Spin.ph sa si Jerry Ramos at Sports 5 Analyst at dating Gilas Assistant Coach na si Charles Tew. Good morning at welcome po sa Aksyon sa Umaga, mga sir. Salamat sa paggising ng umaga. Morning, Ray. Ayun. So, sir, first question lang, no? Kamakailan naglabas ng 12-man lineup, yung final 12-man lineup natin at natanggal si L.A. Tenorio at si Calvin Abueva. Ano po yung thoughts nyo dito? Let's start with Charles. Sa akin, medyo mas nakakagulat yung kay Calvin Abueva. But I think, syempre, we have to realize na yung coaching staff na nagdesisyon, sila yung kasama ng team talaga the whole time, the whole preparation. Siguro nakita nila na, may need yung team and that's probably the size. So you have to understand, ba't nila pinanggal si Calvin? Mas gusto nila na mas malaki sila sa lahat ng posisyon at mas may shooting. Pero, never outfought naman si Calvin, di ba? Oo, lalo na sa PBA. Siyempre, he just won the Best Player of the Conference Award. But you have to realize, he's a 6'1" forward. Dito sa Asia, sa PBA, bantay niya mga 6'3", 6'4". Dito sa International, maging 6'6" to 6'8" to 6'9". Si Troy Rosario, he's about 6'5", 6'6". So he's bigger. Mas may disiplina yung laro niya. Kasi si Calvin Abueva, siya yung type na medyo magulo rin eh. Kailangan may freedom lang siya to do what he wants. Pero ngayon, tayong dehado, we're going up against teams that are stronger than us, so we have to be disciplined and kailangan lahat talaga nakakasunod sa coach. And baka yun yung isang dahilan kung bakit hindi siya nakuha. Sir Jerry, ikaw. Pati kay L.A. din, yung mga thoughts mo dun sa kanilang dalawa. Actually, yung kay Calvin talagang pinaka-surprising. No? L.A. sa sports loop, isa na siya sa nababanggit na candidates na mawawala. Pero yung kay Calvin talagang surprising. It's a very unpopular decision, but it's something na Coach Tab has to do it. No? Siguro may nakikita siyang detalye na pwedeng gamitin against mga opponents natin sa qualifier, sa Olympic qualifier. No? Sir Jerry, pag-usapan naman natin, nabanggit nga ni Charles kanina, mas na-retain itong ating rookies ng Gilas, si Troy Rosario and si Ray Parks. Sa tingin mo, anong maitutulong nito sa koponan? Well, actually, you're looking at the future of Philippine basketball. Troy, malaking forward na was outside shooting, stretch four, no? Actually, siya nga yung tinitingnan na papalit kay Rani Del Di Campo once RDO retires sa national team. And Ray Parks, I think, yung experience niya sa NBA D-League, malaking bagay yun para sa national team natin. For Charles naman, bilang dating assistant coach ng Gilas, sir, ay gaano naman kahirap mag-trim o mag-line up o mag-cut ng lineup? Yung ganong decision talaga. Grabe. Ilang beses yung pinagdadaanan yun, nire-review, ganyan. Napakahirap talaga. And I think even now, the coaches, sila nagsabi, this is one of the hardest decisions they have to make. Siyempre, kasama mo sila the whole time preparing, nakita mo yung mga sakripisyo ng lahat ng players. So, hindi talaga madali. And siyempre, dito talaga sa Philippines, ang dami nating talented players na, everybody has their strengths, their weaknesses. So, it's just a matter of how you want to build your team. Kasi, di naman parang ibang bansa, kukunti lang yung magagaling. So, mas madali yung decision mo. Dito, lahat ang gagaling talaga and, medyo mahirap talaga. Sir Jerry, marami naman din po yung hindi makapaniwala na yung rookie na si Troy Rosario, yung nakakuha over Abueva. Ano nga ba yung lamang niya kay The Beast? Actually, Troy Rosario, may shooting siya. It's one thing na kailangan natin, especially sa international competition, yung outside shooting. Outside shooting mo, dapat walang day off yan. Every day, dapat laging nandun. You have to be consistent in shooting the ball from the outside. How about naman, sir, yung mga reaction ng especially ng mga netizens na rookie, bakit mas pinili yung rookie? How do you speak in behalf of Troy Rosario naman? Dapat ba wag na lang natin ganunin yung bata? Bigyan natin ng chance? Siyempre, bigyan natin siya ng chance. Hindi naman natin alam kung ano yung magagawa niya until the game itself. Sa tingin ko masyado lang may pag-emotional yung yung naging mga tao, sa hindi pagkakapili ni Calvin. But, give Troy a chance naman. Pagtiwalaan natin yung coaching staff. Pagdating sa point guard, pag tinanggal natin si L.A. Tenorio, natira natin si Jason Castro, and okay pa ba yung lineup ng Gilas? I think so because you have 2 point guards, si Jason at si Terrence. They're both about 5'10", 5'11". Tingnan niyo si L.A., 5'7" lang siya. So, for the third point guard, the reason why probably they want a bigger guy. Gabe Norwood can play point guard a bit. Kahit si
Ryan Reyes, si Ray Parks, kaya nila mag-point guard for short stretches lang naman. Kasi dalawa na yung main point guard mo, pang emergency na lang. So, if you go even smaller, mas mahirap yun. And that's not a knock on LA. Sabi nga natin, they probably want to go bigger kasi ang lalaki ng kalaban nila. So, you take out Calvin Abueva, who's the smallest forward in that team. In fact, even sa guards, he's smaller than Parks, he's smaller than Jeff Chan. And then ito, so si L.A. Tenorio, yun rin yung a big reason bakit natanggal siya siguro. So, Friday, Turkey naman ang makakaharap ng Gilas. Ano sa tingin mo? Yung pwede pang, based on yung sa mga nakaraan na laban nila, mga tune-up games nila, ano pa yung pwedeng i-adjust para manalo tayo sa Turkey? I think for sure playing here in front of our fans, malaking bagay yun. I don't think we'll be blown out again like we did last time against Turkey and Italy. But siguro kailangan mas disiplina lang tayo kasi against sa dalawang teams na yon na parehong talo natin, sa start pa lang naunahan na tayo, tambak na tayo kaagad eh. In our wins against Iran and China, of course they are inferior teams kumpara sa dalawang Italy and Turkey, but we have to be disciplined, start strong and just keep it close. In the end, you never know what happens. Sir, tungkol pa rin po dun sa qualifiers, ano, kamusta po yung tsansa natin dun sa France naman, yung laban natin sa France? Yung France medyo malakas talaga. I don't really like our chances there kasi malakas. But it's not to say that we don't have a chance. Kasi may chance naman tayo. Bilog nga yung bola. Oh, malay mo. We have some guys, if we get hot at the right time, lahat tayo, mag-click yung shooting, why not? May blats rin naman tayo. Is Tony Parker confirmed to play? Yeah, he's coming for sure. Wow, So matutuwa ang Pinoy yan, for sure. Pero sabi nga ni Coach Tab Baldwin daw, although tayo, mga Pinoy, mahal na tayo, mahilig tayo manood ng NBA, pero dapat daw number 1 enemy natin si Tony Parker pagdating niya dito sa basketball game. What I meant is matutuwa yung mga fans ni Tony Parker. Pero sa mga Gilas fans, mukhang bad news ito. Pero sir, sa New Zealand, anong chance natin dyan? I think sa New Zealand, mas may chance talaga tayo. You look at them, they lost to Iran. Of course, yung Iran na nanalo sa kanila, may dinagdag na player, si Haddadi, yung ex-NBA player. When they played here, wala pa siya nun. But I think New Zealand is a team that we can beat. Sir Jerry, sa mga ka-bracket natin, lastly, no? Sa bracket natin sa tournament na to, how are our chances? Actually, yung pinakamalakas na team nasa bracket natin, and that is France talaga, no? And unfortunately, sila agad yung unang makakalaban natin. But then again, sabi nga ni Charles, bilog ang bola, and I think yung crowd factor ang isa sa mahugutan natin. Samahan natin ang dasal talaga. Okay, maraming salamat. Okay. Malaking factor dyan yung suporta ng mga Dasal lang talaga. At suporta natin mga Pinoy. Maraming salamat po, Mr. Jerry Ramos at Sir Charles Chu. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.